piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng champion. Tapat po sa inyo. Mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo. Mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you what, Santa Claus is coming to town. Yon, umaasa pa rin kay Santa Claus. Anong edad na daw? Anong petsa na? Si Thea Pecho, sumusunod pa rin. Umaasa pa rin na mabibiyayaan, mariregalo ni Santa Claus. O bakit hindi? Kahit anong nangyayari sa paligid, Of may Pasko pa rin. So, 27 ngayon ng Nobyembre. Ika-27 sa buwan ng Nobyembre. Pero, 28 araw na lamang at magpapasko na. Oh, would you believe that? It's so fast. RH Break Time. At narito pa rin ang inyong mga tagapagbalita sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Pecho Corpus. At Ray Sibayan, sang alam pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa dahil kahit gaano man hindi mo mawari yung panahon talaga eh. Lamig-init. Sa harap mo, mainit, maaraw. Pagtingin mo sa rear view mirror mo, may makulimlim. Ano yun? Diba? Gulo. Ang gulo. Change. Parang politika sa Pilipinas. Magulo rin. Samantala, higit 13,000 residente ang apektado ng pagbaha sa Cagayan sanhi ng shear line. Ilocos Norte na bulabog sa magnitude 5 na lindol, intensity 4 na ramdaman sa 5 bayan doon. Ilocos Norte Congressman Presidential Son Sandro Marcos handang humarap sa investigasyon ng ICI. Kooperasyon ng Kamara sa ICI investigation tiniyak matapos kasuhan ang 7 kongresista sa flood control anomaly. Philippine National Police hindi titigil sa paghunting kay Zaldico at iba pang sangkot sa flood control anomaly sa Oriental Mindoro. Kaasadong baha sa Luneta 2.0 rally sa linggo, nakatutok pa rin po sa panawagang mapanagot, maparusahan ang mga sangkot sa katiwalian. Hirit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail, ibinasura ng korte. PNP, meron na raw home persons of interest sa pagpatay sa isang barangay chairman na naka-FB live pa dyan po sa Digos City. Grabe naman kahindik-hindik tong balitang to. 82 taong gulang na lolo, pinutulan Nang alin? ng dila habang Ha? natutulog sa kanyang bahay sa Ano Zamboanga ba del yan? Sur. Sino ang gumawa ng kahindik-hindik na krimen na ito? Ito matindi rin to ha. Parang towering inferno to Oo, nakakalungkot 55 katao kumpirmadong namatay, higit 200 ay nawawala pa rin po sa malaimpyernong sunog sa high-rise residential towers sa Hong Kong. Yan po ang ating mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. RH Break Time. Umabot na sa higit 4,000 pamilya o katumbas ng higit 13,000 individual ang naapektuhan ng pagbaha dahil sa walang patid na pag-ulan dulot ng shear line sa lalawigan ng Cagayan. Sa monitoring ng Cagayan PDRRMO hanggang kaninang alauna ng hapon, 50 barangay mula sa 9 na bayan sa probinsya ang apektado ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig. Halos 700 pamilya ang nanatili sa evacuation centers habang ang iba ay pansamantalang nanunuluyan sa ibang lugar. Nakaposisyon pa rin ang rescue equipment ng PDRRMO para sa tuloy-tuloy na pagsagip sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. Samantala, higit naman sa 82,000 pamilya naman ang naapektuhan ng bagyong Verbena bago tuluyang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa report po ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit kalahati sa naturang bilang
ay dyan po sa Negros Island region na nakaranas po ng malubhang pagbaha doon. Sinalanta rin ng bagyo ang libo-libo pang residente sa Mimaropa, Region 6, Region 7 at Caraga Region. Sa kabuang bilang, nasa 13,000 higit sa 13,000 pamilya katumbas po ng higit sa 45,000 katao naman ang natili po sa mga evacuation center. Samantala, 2 pa rin ang napaulat na nawawala dyan po sa Negros Island habang 2 ang sugatan sa Region 4B. Samantala, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang lalawigan ng Ilocos Norte kaninang umaga. Sa ulat ng PHIVOX na itala ang epicenter ng lindol sa bayan ng Burgos na tumama dakong alas 11:10 ng umaga. Tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 22 kilometro. Bunsod nito nakapagtala ang ahensya ng intensity 4? Sa mga sumusunod na lugar. Intensity 4 nga sa bayan ng Pasukin, Burgos, Banggi, Pagudpod, and Ventar sa Ilocos Norte. Samantala, Intensity 3 naman sa bayan ng Adams, Bacaras City of Batak, Dumalneg, City of Lawag, Paway, and San Nicolas sa Ilocos Norte. Intensity 2 naman sa Marcos, Ilocos Norte at Sinait, Ilocos Sur. Instrumental intensity naman sa Intensity 3 ang Bacara, Ilocos Norte at Intensity 2 sa Sinait, Ilocos Sur. Babala ng PHIVOX, asahan ng pinsala at mga aftershock dahil sa lakas ng pagyanig. Buti walang masyadong high-rise dito sa area na to. No? Hindi ka pa nakapagpatayo kasi dun. Wala akong ipagpapatayo dun. Samantala, sa iba pang balita, tinagpo ni House Speaker Faustino D. III na may pagtulungan sila sa Investigation Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa isang statement, sinabi ni D na bahagi daw po ng kanilang tungkulin accountability kaya dapat handa silang makipagtulungan sa anumang proseso o mandato ng ICI. Ginawa ni Speaker D. ang kasunod po ng pagharap ng kaso ng ICI sa Ombudsman laban sa 7 mambabatas. Kabilang po dito sina Edwin Garjola ng Construction Workers Solidarity, James Sang Jr. ng Uswag Ilonggo Party List, Jerny Nisay ng Pusong Pinoy Party List, Augustina Pancho ng Bulacan, Joseph Lara ng Cagayan, Francisco Matugas ng Surigao del Norte at Noel Rivera ng Tarlac. Sa iba pang balita, natanggap na ng Independent Commission for Infrastructure ang sulat ni Congressman Sandro Marcos sa nagpapahayag ng kahandaang humarap sa pagdinig. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, kasadong desisyonan pa ng mga opisyal ng komisyon kung kailan paharapin ang nakababatang Marcos. Anya, depende pa rito kung ila-livestream ang pagsalang sa hearing o idadaan sa executive session. Matatandaang inakusahan ni dating Congressman Zaldico si Sandro na tumabo umano sa higit 50 bilyong pisong insertions. Samantala naman, pinarerepaso po ng Makabayan Block ang live streaming guidelines ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Ayon po kay Kabataan Party List Congressman Rene Luisco, dapat daw pong alisin na ang executive session dahil sa puro ganito ang hinihirit ng mga resource person at hindi dapat maging selective sa pag-livestream. Kung totoo ang gustong mangyaring involved ang publiko sa pagpapanagot, kailangang i-rethink yung existing guidelines on live streaming ng Independent Commission on Infrastructure. Hindi naman si ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na nakasalig sa batas at jurisprudence ang guidelines ng komisyon. Binanggit niya na kasama sa grounds ng pagbibigay ng executive session ay kung makakapekto daw po ang pag-livestream sa kanilang investigasyon. Kung mafo-frustrate yung investigasyon, then that is a ground for the commission to grant the executive session. And that is clear in our guidelines. I encourage everyone here to read our guidelines because those guidelines are based on law, based on jurisprudence, and even the pronouncements of the Supreme Court. Yan po magkasunod po na pahayag na Kabataan Party List Congresswoman Rene Luisco at Executive Director Attorney Brian Hosaka.
Samantala naghain ng not guilty plea ang 8 akusado ng kasong katiwalian na may kinalaman sa 289.5 milyong pisong flood control project sa Oriental Mindoro. Sa isinagawang arraignment, 8 ang dumating sa korte habang hindi nakadalo si dating DPWH-4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo. Bigong humarap si Calvo sa pagbasa ng sakdal dahil kahapon lang naglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan 6th Division na nag-aatas na ikulong ito sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Campo Caringal. Sa record kasi ng 5th Division, nakapagpiyansa si Calvo noong Lunes pero dahil sa amendment of case na ginawa ng prosekusyon na isama siya sa non-bailable na malversation case at muling naaresto kahapon. Nakatakda ang hiwalay na arraignment ni Calvo sa 2 ng Disyembre. Samantala, itinakda naman ng korte ang pre-conference para sa kasang graft sa mga petsang January 9, 1926 at Pebrero 5, 12, 19 at 26 ng susunod na taon. Parang pwedeng itasa loto yun. Samantala naman, kinasuhan po ng BIR ng tax evasion ang 2 kontratista na sangkot sa manumalyang flood control projects sa Bulacan. Ang kinasuhan po ay ang Sims Construction Trading o SYMS Construction Trading at ang proprietor na si Sally Santos. Gayon din ang IM Construction sa katauhan po ng kanilang Pangulo na si Robert Imperio. Ayon po kay BIR Commissioner Charlito Marin, abot daw po sa 13.8 million pesos ang iniwasang bayarang buwis ng mga respondents sa pamagitan ng pagsusumite ng mga kahinahinalang dokumento. Bate po sa ginawang investigasyon, tumanggap daw po ng kabayaran ng IM Construction Corporation para sa konstruksyon ng pumping station at floodgate sa barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan. Subalit natuklasan na walang naitayong proyekto sa naturang lugar. Samantala, hindi rin nakapagtayo ng reinforced na river wall sa barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Ang SYMS Construction Trading kahit tinanggap nito ang kabayaran para sa naturang proyekto. Samantala, pinaiimbestigahan ng Council of Concerned Citizens Bacolod sa Independent Commission for Infrastructure ang nasa 30 hanggang 50 flood control projects sa Bacolod City. Personal na isinumite ng chairman nitong si Attorney Renesito Novero ang report ng konseho na nagsagawa na rin umano ng investigasyon. Ayon sa abogado, may mga ghost, substandard at incomplete umanong mga proyekto sa kanilang lugar na dapat silipin ng komisyon. Ipinanukala rin ng grupo sa ICI na mag-deputize ng investigative teams sa bawat congressional district na binubuo ng mga private citizen, professional at civic-minded people. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Renesito Novero. We are requesting the ICI, more particularly the Honorable Chair, Justice Reyes, to immediately conduct the investigation. Maybe go to personally send some technical men competent enough to verify our reports, authenticate this, and hopefully, truth can be derived from the investigation and corrections can be effected accordingly. Samantala, nagpahayag po ng commitment sa publiko ang Philippine National Police na tutugisin nila ang pang natitirang wanted dahil naman sa manumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Babala po ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. maaari daw hong maharap sa obstruction of justice ang sinuman daw pong pag-alamang nagkakanlong sa naturang mga akusado. Ginawa ni Nartates ang pahayag kasunod po ng pagsilbi ng CIDG ng arrest warrant sa ikasyam na naarestong akusado na si DPWH-4B Planning Chief Montrexis Tamayo. Samantala, 2 pa sa mga natitirang akusado ang nagpahayag po ng surrender feelers mula sa ibang bansa. Ito po ay sina SunWest President Aderma Casar na nasa bansang New Zealand at SunWest Treasurer Cesar Benaventura na nasa New York. Samantala, binigyan diin ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT na wala silang
kaalam-alam tungkol sa insertions sa kanilang 2025 budget. Ha? Sabi nila, wala kaming kinalaman dyan. Ha? Bakit may insertion? Hindi ko alam. Ayan, kasi wala silang kaalam. Nagulat daw sila. Ha? Sabi, wala daw silang kaalam-alam. Sa panayam ng DZRH News, nadat na lamang nila ang aabot sa 3.3 bilyong piso na halaga ng amendment o insertion sa ahensya dahil first quarter na ng taong 2025 sila naupo sa pwesto. Sa kabila nito, sinabi ni Aguda na hindi nila ginamit ang anumang budget mula sa insertion dahil prioridad nila ang utilization ng budget ng National Expenditure Program. Matatanda ang sa video series ni dating Congressman Zaldico, binanggit nitong may inilaan na 5 bilyong piso na inilaan sa ahensya mula sa 100 bilyong pisong insertion ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pagkagulat ni Aguda. Wala po dun sa dagdag na amendment or insertion na kami ginamit ni piso. Wala po. Actually, ako po ay may confidential fund. Makikita po nila, wala rin po kaming ginamit yan. Si ano po yan, si Yusek po nagsabi, sabi niya, Sek, advisean kita, sundin natin yung NEP. Kasi yan ang galing sa palasyo, yan yung programa ng gobyerno. Sinundan po namin ang NEP. Wala po kami, ulitin ko, as of kaninang umaga, bago tayo nag-usap, dinomble check ko rin po sa finance officer namin sa budget, wala po kaming ginamit na na amendment or insertion na tinatawag. Mas ako pa yung nagulat eh. Hindi mo pala masyadong nagulat si Sir. Di naman doon nila nagamit. O di good. Kasi nasa kaban pa rin ng taong bayan, ibig sabihin. Okay. Samantala, mabilis namang inaprobahan sa Senado ang panukalang 889 million pesos na proposed budget ng Office of the Vice President para po sa taong 2026. Sa plenary session, inihain po ni Senate Deputy Majority Leader J.B. Ejercito mosyong tapusin na ang deliberasyon sa pondo ng Office of the Vice President at wala pang 5 minuto ay agad naman itong naaprubahan. Wala ring pagtutol mula sa sinumang senador bago tuluyang aprubahan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang naturang panukalang budget. Personal na humarap naman si VP Sara Duterte sa Senado bilang kinatawan ng kanyang opisina at nagpasalamat sa mabilis na pag-aproba sa kanilang budget. Gayunman, tumanggi siyang sumagot sa mga tanong ng media matapos ang naturang sesyon. Dalawa lang po yung sasabihin ko. Unang-una sa inyong lahat, sa Senate beat ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat ng Blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. Yan. Ma'am, what do you make of Zaldico's statements? Iyan po mga kaibigan si VP Sara Duterte. Ipagpapatuloy pa natin ang pagbibigay na detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kasadong baha sa Luneta 2.0 rally sa linggo na katutok sa panawagang mapanagot at maparusahan ang mga sangkot. Mapanagot ang sangkot sa korupsyon. Maparusahan ang sangkot. Ayan, di ba? Ang tagal sa Hong Kong within 24 hours kulong. Dito, tago-tago. Naging rapper, ipilit natin, di ba? Dito ang dami puro investigasyon, wala daw aksyon. Sabi, nako hindi meron naman. In fairness naman, kaya naman they're trying their best. Oh yes. At ito, hirit. Bakit naman humihirit pa talagang the audacity, no? Lakas ng loob eh. Hirit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail, ibinasura ng korte. Bakit sa Pasig City Jail niya gusto? Saan City Jail? Saan jail baka na siya? Baka na siya nilipat sa... Muntinlupa na? Muntinlupa ba? Pagkagana. Ay, Mandaluyong. Mandaluyong. At ito, nakakalungkot magpapasko. Sinong gumawa ng karumal-dumal na kalapastanganan na ito sa isang 82 taong gulang na lolo? Naku naman, no. Na pinutulan ng dila habang natutulog. Ano ba? Paggising niya, di na siya makapagsalita.
Buti ko nagising pa. Ang sakit nagising nun, naman. okay. Oo. Natutulog sa Kaya lang kanyang bahay. punong-puno na ng dugo yung kanyang bibig. Naku po, sa Zamboanga del Sur yan. Mamaya alamin natin ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pero yan pong mga linya ng inyong mga telepono, ng inyong mga cellphones. Bantayan na ho ninyo. Kasi kung sumali po kayo, Tatawag na ho si Wina. at kung umaasa po kayo na makatanggap ng aginaldong 500 piso mula sa Limpak. DZRH, dyan lang kayo. Yan. Tumutok lamang po kayo sa DZRH sa programang Break Time. Ang oras ko, alas 4:32 ng hapon. Ang time check. Amoy forever. Amoy LQ.